Ngayon sa video na 'to pag-uusapan pa rin natin tungkol nga dito sa waterproof. So madami nga mga cellphone ngayon yung sinasabi nila na water resistant o sinasabi ng mga customer na waterproof. Ngayon ang tanong, waterproof pa din ba yung cellphone namin kuya once na mabagsak? O once na mabuksan? O mabasag yung LCD? O magkaroon lang ng maliit na crack? Waterproof pa din ba yun kapag nilublob namin sa tubig? At ano nga ba yung mangyayari kuya kapag waterproof yung cellphone namin tapos nalublob sa tubig tapos bigla namin chinarge? Ano ba yung mangyayari kapag ganon? So simulan na natin. So balik lang tayo ng konti sa history ng mga cellphone. Na itong waterproof na kasi na to, ito yung water resistant, matagal na itong featured ng mga cellphone. So una ko itong napansin dati sa mga Xperia o sa mga Sony Xperia. So makikita na natin yung ganitong featured dati. Ngayon, isa rin din ako sa mga nagtanong ng tungkol dyan kung paano nga ba kapag nabagsak yung cellphone natin, papasukin na ba agad yung tubig? Ngayon ang sagot doon, hindi. No, so depende pa din. Kung malakas ba yung pagkabagsak, tapos umangat yung pinakadikit niya, pag binabad yan sa tubig, maaring pumasok. Pero kung may case naman yan, merong tempered, tas nabagsak, o kaya may lang yung pagkabagsak, waterproof pa din po yan o water resistant. Ngayon ang tanong, paano naman kuya, nabuksan ko yan, napagawa ko na yung charging pin nito. Or dating nagkaroon ng sira yung battery, pinapalitan ko. Waterproof pa din po kaya? Ngayon ang sagot doon, hindi na. No, ang condition kasi ng mga ganyan, number one, dapat talagang hindi pa siya nabubuksan. Once kasi nabubuksan natin yan, nawawala na nga po yung mga dikit niyan. No, kaya kapag binuksan natin, may mga tsansa na pumasok na yung tubig, sakaling mabasa siya o malaglag nga siya. Ngayon, ang sunod na tanong, paano naman kuya kung nabasag yung LCD or nagkaroon ng maliit na crack? So, ang sagot dyan, pwede nang pumasok yung tubig doon. So, pwede siyang dumaan sa LCD at doon siya papasok at mababasa na nga po yung loob. Ngayon ang tanong, kuya, paano kapag nalublob kuya? Tapos, pinunasan ko na. Tapos sinabi mo doon sa nakaraang video mo, kailangan 5 oras bago gamitin yung charging. Pero kuya, gusto ko makasigurado kung gumagana ba yung charging pin ko nito after mabasa. So kapag sinaksak mo nga yan after mabasa ng cellphone mo, lalabas nga po yung liquid detected. No? So yun po yung nasa picture. Lalabas yung ganyan. At kapag nakita mo nga yan, hindi yan magcha-charge. Kailangan mo nang patuyuin yung charging pin at sabi nga sa manual nila, 5 oras nga daw po bago natin saksakan ng USB cable. At sabi nga doon, pag nabasa nga yung cellphone nyo, punasan nyo agad ng tuyong damit o tuyong basahan, tapos patayin nyo. No, yun yung sinasabi nila. Ngayon, paano kuya kung hindi na nagcha-charge, no? So meron tayong nakitang mga ganon na nalublob sa tubig o nilublob nila tapos nung pagkaahon nalobat ayaw na mag-charge. So kapag ganon nga po, kailangan na natin palitan yung charging pin. No, so may nakita tayong ganyan na inabot ng basa yung charging pin niya, pinalitan ng bagong charging pin at gumana na ulit.